Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama ho natin sa studio ngayon ay walang iba kundi si EJ Boy Davo. 19 years old po siya. Tumungo ho yan siya sa Kilos Pronto office para ho ireklamo ang kanya pong employer, ito pong Edval Enterprises. Dahil nga, nadisgrasya daw ho siya pero wala daw hong tulong pong binigay ito pong kanyang kumpanya. Tanungin natin si EJ Boy. EJ Boy, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po. Ano ba nangyari sa iyo? Pakikwento para malaman ng ating mga televiewers ang iyong nangyari sa sugat. Nagtatrabaho po kasi ako nun eh. Tapos pagkakuha ko po ng kahoy, tumama po yung kamay ko sa sa talim ng circular. Ano ibig sabihin? Anong circular? Yung umiikot Yung, na opo, yung pamutol po pamutol ng ng kahoy. Okay, tapos yung apat na dali, pakita mo nga. 3 po. 3. Anong nangyari dyan? Nawakwak po. Sus. Pasintabi sa mga kumakain ngayon, yung term na wakwak, medyo ano rin yun eh. So, ano nangyari? Nung nadali ka, Opo. anong ginawa mo? Na na po kami, nataranta na po kami. Binigyan po kami ng sekretary po ng amo namin ng 1.5. 1.5? Opo. Okay, nangyari kasi ito January 17, no? Opo. So, gabi nangyari. Gabi po. Ikaw ba'y dinala sa ospital kagad ng employer mo? Hindi po. Oh, sino Yung kasama ko lang po sa trabaho, yung kami pumunta sa hospital. Okay, anong sabi daw ng employer mo? Bakit hindi ka inihatid man lamang sa Malay ospital? ko po dun. Wala namang sinabi. Wala naman po sinabi. Pagkaabot lang po ng pera ng 1.5 na yun, sabi alas na rin po sila eh. Oo. Nagpakita ba sila na medyo alala rin sila sa iyo? Wala po. Parang walang pakialam, Opo. parang gano'n. Tapos yung kinabukasan na po yung natahi na po yung daliri ko. Makipag-usap po kami sa amo namin. Hindi po kami nilabasan. Oo. Parang tinaguan po kami. Oo. Magkano bang ginastos sa pagpapatahi ng sugat mo? Laki po ng gastos namin yan. Oo. Sige, si Nanay Emily Dabo, sige, pakikwento. Magkano bang nagastos? Nagastos ko po lahat-lahat dyan ay may 7,000. Kaso lang, 4 piece po ako. Member kami ng 4 piece. Kaya yung labas namin na sa PhilHealth. Oo. Yung mga gamot lang. Yun ang naano So, namin. umabot ng 7,000. Opo, kasi yung 7,000. gamot niya po na mayroong 3 klase na puro tig 1,050. Mahal ang mga gamot. Opo. Dahil maaaring matetanus na nun, di ba? So, kulang na kulang yung 1,500 na binigay ng employer Ay, kulang ninyo. po. Kahit sa Mula pagkain nung lang. hininga ninyo, na sinabi nyo, sobra ho yung gagastusin dito, hindi lamang 1,500. Anong tugon ho nila? Wala naman po silang sinabi. Di nga po sila nakipag-usap sa amin eh. Hanggang ngayon, hindi Hanggang pa rin. ngayon po. Hindi po. Naku, Ben, no? Grabe yung mga ganito. Ikaw ay isang, ano bang tawag doon sa trabaho mo doon? Anong tawag ba sa trabaho mo doon? Rambol kasi sila doon, sir eh. Kahit saan? Opo, Opo. kahit saan lang po eh. Okay, ilang taong ka ng empleyado doon? 2 taon na 2 po. taon. So, ang status mo ay ikaw ay, ano ba to? Contractual ba? O ano ba? Regular employee ka ba? Regular lang. Regular employee ka. Tapos may sweldo ka na minimum wage. Opo. O, yun naman pala. Dapat may kumpleto to. May insurance ka ba doon sa kumpanya? Wala. Wala. Naku, ang trabaho nito delikado. Okay, nasa linya ngayon, para kausapin mo natin, si Roxanne de los Santos, recorded na. Itong, nakausap ko kasi ng ating pong staff ng Kilos Pronto, si Roxanne de los Santos. Ito po yung sekretaryo ni Edval Enterprises ng mismong may-ari ho na si Edmond Valencia. Pakinggan natin kung anong tugon nila. Narinig po namin yung date nila at yun nga po, bukas nga po, pupuntahin niyo na lang po sa office namin at i-assist naman din po namin sila. Okay. Bukas. May trabaho ba kayo bukas? Hindi Sabado na po ako pumapasok doon. Hindi ka na pumapasok. Ano, nag-ano ka muna, nag-leave ka muna? Hindi naman kasi makapagtrabaho, sir, kasi masakit pa talaga yan eh. Saka may iniinom pa na gamot. Okay, siguro panawagan natin sa Edval Enterprises, maging sa may-ari ho na si Edmond Valencia. Sir, kung totoo yung pangako na papupuntahin ho namin sa bukas, itong si EJ Boy, para matulungan na ho ninyo ito financially,
At syempre, yung kanya pong araw na hindi po siya makapagtrabaho, definitely, ibigay nyo pa rin ho sa kanyang sweldo. Dahil, on duty ho siya na nasugatan. So, ibig sabihin po niyan, valid po ang nangyari sa kanya, yung aksidente niyan. So, kahit na mag-leave po siya, kailangan yung bayaran pa rin ho yung kanya pong nawalang trabaho dyan. So, yan po ha, kung hindi ninyo gagawin yan, abay si Ben bahala sa inyo. Yari kayo dyan. Babalikan namin kayo. Huwag akong gagalitin. Oo. Kapag si Ben nagagalit. Ha? So, sa sinabi ho ng kanila pong secretary, na si Roxanne De Los Santos, Roxanne, papupuntahin namin pasasamahan din ho namin ng KP team, itong si EJ Boy, kung talagang tutulungan ninyo. EJ, okay ba sa iyo yan? Opo, sir. Okay, Nay, may panawagan ka ba dun sa may-ari ng itong Edmond? Kasi sir, may anak pa ko doon na bali manugang ko na yun, doon din nagtatrabaho. Oo. Kaya yung inaano ko lang, ayusin niya para yung, kunwari, may nasusugatan pa doon na ibang tao, maayos yung pag-ano niya sa mga tao, hindi kagaya sa amin para kaming mga tinapon lang doon sa Tama. orthopedic. Pati siguro, kung hindi ninyo tutulungan itong si EJ, abay pasisilipin namin ito sa dole. Baka yung inyo pong working place, hindi suitable po sa kaligtasan ng inyong mga trabahador dyan. Huwag nyo ninyong abutin pang masilip pa yung mga kamalian ninyo dyan. Gawin na ninyo, ayusin ninyo, Mr. Edmond Valencia, para hindi na humantong sa pagsaraho ng inyong opisina, na inyong pong negosyo. Ayos ba tayo? Ayos. Okay. EJ, salamat. Tatay, salamat. Maraming salamat Okay, dyan po, lang kayo. sir. Relax lang kayo. Okay.